Dating House Speaker Martin Romualdez nasa bansa pa rin ayon sa kanyang abogado matapos ang paglalapas ng whole departure order ng Sandigan Bayan. DPWH Undersecretary Roberto Bernardo hindi nakatestigo sa nakatakdang bail hearing sa Sandigan Bayan ngayong araw. 50% ng mga Pilipino mas lumala ang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan ayon sa latest Social Weather Station survey. Senator Raffy Tulfo hinimok ang Department of Labor and Employment na wakasan na ang 555 scheme sa mga trabaho. Higit 200 million pesos na pondo inilaan ng DSWD Bicol para sa epekto ng El Nino. At PhilHealth na natiling undefeated sa naging intense play kontra BFP Lady Firefighters, AFP Lady Gunner at PNP Lady Patrollers wagi sa 3-0 sweep. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 23, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Walang danger level heat index o init na aabot sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius sa mayorya ng mga lugar sa bansa ngayong araw. Batay ito sa heat index forecast ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa ngayon, mayorya ng mga lugar sa bansa ay nasa ilalim ng extreme caution category ng heat index na aabot mula 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius. Ang lalawigan ng Benguet ay nananatili pa ring malamig ang temperatura na nananatili sa not hazardous category o mas mababa sa 27 degrees Celsius level ng heat index. Hindi pa tumuloy sa kanyang biyahe sa ibang bansa si Vice President Sara Duterte dahil sa agam-agam na hindi siya payagang mabigyan ng Travel Authority. Naglabas ng pahayag ang Office of the Vice President na naka-address sa Office of the President ngayong araw. Ayon sa bise, magsusumite na lang sila ng panibagong request kaugnay ng kanyang kahilingang lumabas ng bansa. Dagdag ni VP Sara ang pagtitiyak niya ng confidentiality at amang paghahawak ng sensitibong mga dokumento ay makakadagdag sa pagpapanatili ng mas epektibong seguridad. Nagpasalamat pa rin naman ang bise sa naunang last minute na pagbibigay ng Travel Authority sa kanya. Kinumpirma ng abogado ni dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez na nasa Pilipinas pa rin ang mambabatas. Sa gitna ito ng precautionary whole departure order na inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Romualdez. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang susunod na hakbang ni Representative Martin Romualdez kasunod ng precautionary whole departure order na inilabas ng Sandigan Bayan laban sa kanya? Ella, kinokondena ng kampo ng dating House Speaker na si late 1st District Representative Martin Romualdez ang anumang ulat na tumakas ang kongresista at umalis ng Pilipinas. Ayon sa abogado at tagapagsalita ng dating House Speaker na si Attorney Ade Fajardo, nananatiling nasa bansa ang kongresista at hindi pa nakakaalis ng Pilipinas. Kasunod ito ng inilabas na precautionary whole departure order laban sa kanya ng Sandigan Bayan matapos hilingin ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Attorney Fajardo, ia-avail nila ang lahat ng kailangang legal na hakbang upang questionin ang order sa tamang forum.
Dagdag pa nito, sinunod ni Representative Romualdez ang tamang proseso kung saan humiling ito at nakapag-secure ng Travel Authority. Nakipag-ugnayan din anya sila sa Department of Justice at Bureau of Immigration para sa 4-day medical check-up sa doktor ng kongresista sa Singapore. Pero sa kabila ng paggalang sa mga prosesong ito, binaliktad o binaluktot ang hakbang na ito para makabuo umano ng salaysay sa plano ng kongresistang makatakas. Ela, sa kasalukuyan na hinihintay natin yung isa sa publikong affidavit o sinumpaang salaysay ni Representative Martin Romualdez, partikular na yung isinumite sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sa ginawa nitong investigasyon sa anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Hawak ngayon ng House Justice Committee ang kahon ng mga dokumento ni Vice President Sara Duterte na mula sa Bureau of Internal Revenue. Ngunit sa isinagawang impeachment proceedings, nahati ang opinyon ng mga miyembro ng komite kung bubuksan ba ito o hindi. May ulat si Evan Alvarez. Isang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue ang humati sa opinyon ng mga mambabatas sa isinagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kahapon. Isasalang sa clarificatory question si BIR Commissioner Charlito Mendoza kaugnay ng isinumite nilang tax records ni VP Sara at asawa nitong si Attorney Mans Carpio matapos silang ipasabina ng Justice Committee. Ngunit kumabig nang sabihing nakasaad sa National Internal Revenue Code na confidential ang BIR documents ng isang individual. Maaari lamang itong busisiin kung gagamitin ng Kongreso in the aid of legislation o sa pagbubuo ng batas at kung ito ay tatalakayin sa pribado o sa ilalim ng executive session. I find it strange really, no? Madam Chair. Parang you are so near yet you're so far. Madam Chair. The BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us the sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. Karamihan ng miyembro ng komite naniniwalang ibang proseso ang impeachment sa legislation. Kaya naman ayaw nang ipilit na buksan ang kahon at nag-iingat sa mga batas na maaaring malabag nito, lalo na at simula umpisa ay naging maingat na sila sa mga proseso ng naturang reklamo. Had the law intends also to include as an exemption impeachment proceeding, then it would have been spelled out clearly in that law. Since nawala po, we cannot interpret and provide our own interpretation doon sa batas na yun, which is clearly wala na po doon. Pero para sa iba, special constitutional duty ng Kongreso ang pagsasagawa ng impeachment proceedings. Sabi na rin ang inisyo rito at hindi simpleng request sa BIR para ihain ang tax records. Dagdag pa nila, maaari ring magamit ang mga natatalakay sa pagdinig para mag-abyenda ng mga batas na isa sa mga nabanggit na exception para mabuksan ang records. Kung umabot sa trial sa Senado ito, kahit ang Senate sitting as an impeachment court, hindi nila pwedeng buksan yan kung ganon. Diba? Dahil makitid ang magiging interpretasyon dun sa in aid of legislation. Or we can go with the interpretation that in aid of legislation is in a very broad and generic meaning. Ayon sa BIR, naiintindihan nila ang kahalagahan ng mga dokumento sa impeachment ng bise, ngunit kailangan rin nilang sundin ang mga mandato sa batas na pangalagaan ang confidentiality ng mga ito, lalo na at hindi lang tax records ni VP Sara ang madidisclose, kundi pati sa asawa nito na isang private citizen. Bunsod ng pagkakahati ng opinyon at gray areas ng sitwasyon na pagdesisyonan ng komite na pagbotohan kung anong gagawin sa kahon. With 21 votes in the affirmative, 4 votes in the negative, and 0 abstention, the motion to lay on the table the issue of opening the box is hereby granted. Mayorya ang bumoto na ipagpaliban muna ang pagdidesisyon kung anong gagawin rito. Pinirmahan na rin ito ni BIR Commissioner Mendoza upang matiyak na hindi magagalaw habang nananatili sa kustudiya ng Kamara. Ayon sa chairperson ng Justice Committee, reresolbahin nila sa nararapat na panahon kung bubuksan ba o hindi ang kahong naglalaman ng tax records ng Vice Presidente.
Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaharap sa susunod na pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng alegasyong matinding pagbabanta sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Samantala, nakalistang stockholder at miyembro ng Board of Directors ng isang private company ang Vice Presidente mula 2022 hanggang 2025 ayon sa datos ng Securities and Exchange Commission. May report si Rosalie Coz. Itinakda sa April 29 ang susunod na pagdinig sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tututok ang House Justice Panel sa pagsusuri sa mga ebidensya kaugnay ng aligasyon sa Vice Presidente ng matinding pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Kaugnay nito, ipinasapina ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng issue. We'd just like to move that we issue a subpoena ad testificandum and subpoena de sistecum for the NBI to present the results of the investigation on the threats. Madam Chair. There is a motion to issue subpoena to the National Bureau of Investigation with regards to the allegations of threat committed by the respondent Vice President. Do I hear a second? The Second, same has Madam been Chair. seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. The committee is directed to issue the necessary subpoena, duces tecum, and subpoena ad testificandum to the National Bureau of Investigation. Bukod dito, pinasusumiti rin sa House Panel ang official transcript ng video recording, preserve at authenticated video ng Vice Presidente at iba pa. Samantala, ayon naman sa Securities and Exchange Commission o SEC, isa sa mga stockholder at member ng Board of Directors si VP Duterte sa isang private company sa Davao City mula 2022 hanggang 2025. As of 2025, 500 ang nakalistang shares ng Vice Presidente sa naturang kumpanya batay sa General Information Sheet. For the years 2022, the name Sara J. Duterte appears to be stockholder of the corporation. Nakadeklara rin ang nasabing business enterprise sa 2022, 2023 at 2024 Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALNs ng Vice Presidente. Pero may puna kaugnay nito ang isang House Justice member. Just an observation. Section 13, Article 7 of the Constitution prohibits the Vice President from participating directly or indirectly in any business during her tenure. And the resource person has just confirmed that she has 500 shares of stock in a private company for the consideration of the committee, Madam Chair. Kasunod naman ang datos na ipresenta ng Anti-Money Laundering Council sa pagdinig ng House Justice Panel laban kay VP Duterte, naniniwala si House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na may sapat na batayan para umusad ang proseso ng impeachment. Ayon sa AMLAC, nasa 6.7 billion pesos ang halaga ng 663 covered transaction reports at suspicious transaction reports na kanilang natanggap kaugnay ng mga transaksyon sa mga bank accounts na iniuugnay kina VP Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio mula taong 2007 hanggang 2026. Para sa akin, ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned, ay andyan na yan. Nakaschedule sanang tumistigo ngayong araw si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo laban kina dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado. Sa kabila nito, bigong makarating si Bernardo dahil sa iniindang sakit. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano yung naging aksyon ng korte sa hindi pagdalo ni Yusek Bernardo sa bail hearing ni Revilla ngayong araw? Aga seryoso ang korte sa pagkwestiyon o pagtatanong sa prosekusyon kung bakit hindi nakadalo
si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dito sa ginaganap na bail hearing para kina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa akusado sa kasong malversation. Binibigyan nila si Bernardo hanggang araw ng bukas upang makatestigo sa kaso. Nag-abiso kahapon ng prosekusyon sa Sandigan Bayan 3rd Division na nagpapaalam ang abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na hindi ito makakatestigo ngayong araw dahil sa iniindang mga sakit sa baga na chronic rhinosinusitis, follicular pharyngitis at acute bronchitis. Bunsod nito, ipinagputos ng korte na mismong mabisita ng court doctor sa ospital si Bernardo kahapon. Ngayong araw, ayon kay Dr. Warlin Baswell, medical officer ng Sandigan Bayan, nagtutugma ang kanyang mga findings sa mga sakit na nakasulat sa medical certificate ni Bernardo. Nang tanongin ng mga hukom kung gaano kalala ito, ayon sa doktor, kakayanin namang humarap ni Bernardo kung makokontrol nito ang sunod-sunod na paggubo, ngunit posible ring makahawa sa malalapit dito. Ayon sa medical officer, depende pa rin sa tao kung kakayanin ng katawan na humarap sa publiko. Bunsod nito, pinababalik ang Sandigan Bayan Medical Officer sa ospital kung saan nakakonfine ngayon si Bernardo upang i-check muli kung makakatestigo na kinabukasan. Ayon sa korte, kapag bukas ay hindi pa rin makakadalo si Bernardo, pag-uusapan nila ang mga posibleng aksyon rito, lalo na at nagtatangkang maghain ng mosyon ng abogado ni Revilla na i-waive o wag kilalanin ang testimonya ni Bernardo sa pagdinig. Samantala, sa bail hearing ngayong araw, si Virgel Nino Garcia na driver ni Bernardo ang umupo sa witness stand. Ayon sa kanya, nakita niya si former Senator Revilla nang mag-deliver umano siya ng 12 kahon sa White House compound nito sa Cavite. Utos umano ni Bernardo na mag-deliver ng mga kahon, ngunit hindi umano niya nakita ang laman ng mga ito. Nalaman niya na maaaring pera ito base sa mga napanood niyang sinabi ni Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee. Para sa prosekusyon, hinihinalang commitment o pera ang laman ng mga kahon na nagkakahalaga ng 250 million pesos. Ngunit tanging si Bernardo lamang ang makakapagkumpirma nito, lalo na at siya ang itinuturing na lead witness na makakapagdiin kay Revilla na tumanggap umano ng kickback mula sa mga DPWH project. Samantala, walang ibinigay na litrato o pruweba si Garcia na talagang nakita niya si Revilla. Ngunit ayon sa kanya, hindi lang si Revilla ang pinadalhan niya ng mga kahon. Ilan pa sa mga binanggit nitong pangalan ay sina Senador Jinggoy Estrada, yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Aga bukas pinag-uutos ng korte na humarap si Bernardo bilang testigo. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, kung hindi haharap si Bernardo dito sa bail petition hearing ni Revilla, mahihirapan ang prosekusyon na idiin ang dating senador sa kanilang mga alegasyon na tumanggap ito ng kickback mula sa mga iba't ibang DPWH infrastructure projects. Hanggang mamayang alas 5 ng hapon, binibigyan ng Sandigan Bayan ang kanilang medical officer na makapagsumite sa kanila ng medical recommendation patungkol dito sa estado o kalagayan ngayon ni Bernardo. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Ikinatuwa ng mga kaanak ng biktima at Legal Counsel ng Drug War Victims na naging desisyon ng International Criminal Court matapos itong hindi katigan ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, mananatili pa rin ang jurisdiksyon ng ICC sa kasong kinakaharap ng dating presidente matapos itong pagtibayin ng korte. May report si Benedict Samson. Itinuturing na tagumpay sa hustisya ang naging desisyon ng International Criminal Court matapos ang isinagawang pagdinig sa apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa jurisdiksyon ng ICC sa kaso. Sa pahayag ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates o para sa pamilya ng mga biktima ng war on drugs, ito ay isang pambihirang tagumpay para sa pananagutan matapos linawin ng korte ang malinaw na landas para sa buong paglilitis sa kaso. Para kay International Association of Democratic Lawyers President at National Union of People's Lawyers Chairperson Attorney Edre Olalia, hindi na anya maitatago ang pagharap ng dating Pangulo sa kahihinatnan ng kanyang ginawa at nararapat lang din na tanggapin ito ang pananagutan sa kaso. Ngunit kung may mga natuwa,
Nagpahayag naman ng kalungkutan sa desisyon ng ICC ang ilang kaalyado ng dating Pangulo, gaya ni dating Presidential Spokesperson Atty. Harry Roque na kabilang din sa listahan ng ICC Council. Ayon kay Atty. Roque, nagdulot ng pagkadismaya sa mga taga-suporta ni FPRRD ang naturang desisyon dahil umaasa ang mga ito sa agaran nitong paglaya. Dagdag pa ni Roque, posible rin anya itong magdulot ng seryosong duda sa ilang estado patungkol sa pinaghihinalaang jurisdictional overreach upang isaalang-alang ang kanilang pag-alis sa ICC. Mapapalakas din anya nito ang desisyon ng ilang mga bansa tulad ng Estados Unidos, China at Russian Federation na manatili sa labas ng ICC frameworks. Samantala, pinagtibay naman ng International Criminal Court na mananatili pa rin sa kanila ang jurisdiksyon sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 61 pahinang desisyon ng ICC, inilabas ni ICC Appeals Chamber Presiding Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza ang konklusyon na wala ng saysay ang hiling ng depensa na agaran at walang kondisyong pagpapalaya kay FPRRD. The appeal chamber by majority, as a conclusion, Judge Roque Panice partially dissenting in the second ground, has rejected all 4 grounds of appeal. Having rejected the entire appeal, the appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy ang paggulong ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos pagtibayin ng International Criminal Court o ICC ang kanilang posisyon sa paghawak ng kaso ng dating Pangulo. May balita si Raven Campos. Inaasahan na ni Atty. Nicholas Kaufman na hindi papanigan ng International Criminal Court o ICC ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya malinaw na ginagamit ng ICC ang dating Pangulo para maisalba ang imahe nito na nahaharap sa iba't ibang kontrobersiya mula sa mismong Chief Prosecutor na si Karim Khan. The former president of the Philippines, Rodrigo Duterte, is the big catch of this court, and it was never really my impression that they would let him go that easily. Gayunman, positibo si Kaufman na may pag-asa pa sila sa ilalabas na desisyon ng korte sa confirmation of charges sa susunod na mga araw, lalo't malakas ang nailatag nilang argumento. I'm looking forward to the future. We hope that all the weaknesses that we identified at confirmation will be the very same weaknesses that lead ultimately to the former president's acquittal, and that he will return home soon to the Philippines. Sa naging desisyon kahapon, kinumpirma ng Appeals Chamber ang naunang ruling ng Pretrial Chamber na may jurisdiksyon ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulo. Ayon sa Appeals Chamber, walang error o pagkakamali ang korte sa desisyon nito kung pag-uusapan na yung pag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute noong panahon ng Duterte administration. Dahil dito itinuring na moot o wala ng saysay ang hiling ng depensa para sa agaran at walang kondisyong pagpapalaya kay Duterte. Ibig sabihin mananatili ang jurisdiksyon ng ICC at magpapatuloy ang mga proceedings laban sa dating Pangulo. Dismayado naman ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa desisyon. Gayunman, umaasa pa rin sila na mananaig pa rin ang hustisya at ang depensa ni Duterte sa mga susunod na yugto ng proseso. Sa decision, napaiyak ako dahil hindi ko akalain na ganun ang maging decision. Pero don't worry, don't lose our hope. We keep praying to God because God only can make this another decision. I will always pray for our President Duterte that sooner or later will be free. Samantala, gaya ng inaasahan, ikinatuwa ng mga kritiko ang desisyon ng ICC na patunay lamang na hindi posible anumang pagtatangka ng depensa na mapaikot ang batas. We're very happy kasi what we want people to know is the purpose of the law is to uphold justice. It is not there to be skirted around, and the purpose of international law is to make sure that countries like the Philippines and other countries that are not able to access the law in their own countries back home would be able to have an opportunity to still fight for justice. Dahil sa naging desisyon ng ICC, mananatili ang dating Pangulo dito sa The Hague habang umuusad ang mga pagdinig sa mga kasong nakahain laban sa kanya. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Maaari pang umapela sa jurisdiksyon ng International Criminal Court ang mga co-perpetrators sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang nilinaw kanina sa isang panayam ni Attorney Cristina Conti, ang Assistant to Counsel ng ICC sa Pilipinas. Anya, hiwalay na kaso sa ICC kung maisyuhan ng warrant of arrest ang co-perpetrators. Kahapon, ibinasura ng ICC ang lahat ng grounds sa apela ng jurisdiksyon ng kampo ni dating Pangulong Duterte. 50% ng adult Filipinos ang nagsabing mas lumala ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na isang taon base sa bagong non-commissioned survey ng Social Weather Stations. Sa naturang survey, tinanong ang nasa 1,500 na mga Pilipino kung mayroon bang nabago sa kanilang buhay. 50% ang nagsabing lumala, 26% ang nagsabing pareho pa rin, habang 23% ang nagsabing umunlad na. Isinagawa ang survey mula March 24 hanggang March 31 sa buong bansa sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Pag-aaralan pa ng Department of Agriculture o DA kung palalawigin pa ang umiiral na pagpapatupad ng libreng toll sa lahat ng mga agri-truckers. Ayon kay Agriculture Deputy Spokesperson Assistant Secretary Joycel Pandillo, mas maganda sana kung hindi na ma-extend ang free toll dahil nangangahulugan ito na stable na ang presyo ng langis. Gayunman, kung kakailanganin ay maaari pa rin anyang mapalawig ito. Ang libreng toll sa mga agri-truckers ay ipinatupad noong April at tatagal lamang sa loob ng isang buwan. Titingnan po natin pagkatapos po ng pagmalapit na pong matapos ang isang buwan, magkakaroon po tayo ng analysis o evaluation po kung kailangan pa po ba tayong mag-extend. Bumisita kanina si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Palayan City sa Nueva Ecija para inspeksyonin ang mga programa ng pamahalaan sa naturang probinsya. Alamin natin ang detalye mula sa report ni Nel Maribohok live. Nel, anong mga programa o proyekto ang binisita ng Pangulo sa Nueva Ecija? Yes, agad sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung distribusyon ng bigas sa Palayan City, Nueva Ecija kanina. Bukod rito, tinignan rin ng Pangulo ang implementasyon ng Kadiwa Store Program sa lugar. 100 sako na tagsa 10 kilong bigas ang initial rollout ng gobyerno para sa ambulant vendors ng syudad. Inikot ni PBBM ang mga stalls ng Kadiwa ng Pangulo kung saan makikita ang mga tinitindang mga agricultural products na direktang ibinebenta ng mas mura sa mga consumer. Bahagi naman ito ng pagtiyak ng administrasyon na nakukuha ng publiko ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at suporta sa mga lokal na magsasaka sa gitna ng epekto ng Middle East crisis. Binisita rin ng Pangulo ang nakumpletong proyekto sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o Expanded 4PH. Partikular na ang Palayan City Township Project. Ilang pamilya ang nagsimula ng manirahan sa condominium type development na ito. Indikasyon ng pag-usbong ng komunidad. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Nel Maribohok. Ikinabahala ni Senator Raffy Tulfo ang patuloy na pag-iral ng isang sistemang tinawag niyang illegal sa labor sector. Sa pagdinig ng Senado kahapon, binatikos ito ng Senador dahil tila nakagawian na ito upang maiwasang maging regular sa trabaho ang isang empleyado. Narito ang balita ni Jed Naresina. Mariing kinondena ni Senator Raffy Tulfo ang talamak at patuloy na operasyon ng tinaguriang 555 scheme sa iba't ibang kumpanya sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, binigyang diin ng chairman ng komite na dapat nang wakasan ang itinuturing niyang illegal na work scheme na nang bibiktima sa mga ordinaryong manggagawa. Sa ilalim ng sistemang 555, inaalis ang isang empleyado pagdating ng ikalimang buwan o bago pa man ito maging regular. Ito ay upang hindi makakuha ng kaukulang benepisyo at muling ire-rehire sa loob ng panibago na namang 5 buwan. Aminado naman ang Department of Labor and Employment o DOLE na batid nila ang nasabing work scheme. At ayon kay Undersecretary Benedicto Bitonio Jr., may mga umiiral na tuntuning nagbabawal dito. Yun pong 555 ay
hindi dapat nangyayari yon. There are already rules that are in place that prohibit yung practices na yon. Pero kung nangyayari po ay ang unang intervention po ng Department of Labor and Employment, kung nandoon pa po sila ay inspection. Pwede pong makita yon sa inspection. Pangalawa po, kung wala na po sila doon, pwede po silang tumakbo sa aming SENA, yung single entry approach, para naman makapagsilbi kami sa kanila through conciliation and mediation po. At kung wala pong settlement doon, ay pwede po silang maghabla dito po sa National Labor Relations Commission. Sa kabila ng paliwanag ng ahensya, kinwestiyon pa rin ni Senator Tulfo ang tila pagbubulag-bulagan ng mga labor inspector sa mga paglabag ng mga kumpanya. Ang problema kasi sa inyong taga-DOLE, hindi ka nag-inspect. Kung mag-inspect man kayo, nakatakip yung mata nyo. Sinasabi ko na ito ilang beses, paglabas ng compound, may bitbit ng envelope. Bilang tugon, sinabi ni Undersecretary Bitonyo na magsasagawa sila ng mga follow-up inspection upang muling suriin ang assessment sa mga establishmento. Nakahanda rin aniya ang ahensya na magsagawa ng administrative action laban sa mga inspektor na hindi gumagawa ng kanilang tungkulin. Actually, sa inspection process po, kailangan ay nandoon yung, kung pumasok po ng inspector, kailangan nandoon yung kinatawan ng employer at nandoon din dapat ang kinatawan ng mga manggagawa. At kung kinakailangan silang mag-interview, kailangan din silang umikot dito sa establishment. Yun po yung proseso. At kung meron po tayong mga inspector na hindi nakakagawa ng ganun, ay kailangan mayroong karampatang aksyon administratibo para sa kanila. Gayunpaman, mariing iginiit ni Senator Tulfo na dapat talagang maimbestigahan ng DOLE ang lahat ng kanilang mga inspektor, lalo pat inamin ng ahensya na wala pa silang napapatawan ng parusa kaugnay ng isyong ito. Dahil dito naniniwala ang senador na panahon na upang may masampulan, maparusahan o tuluyang masibak sa trabaho, lalo na kung mapatutunayang nakikipagsabwatan ang mga ito sa mga kumpanyang may mga paglabag sa batas. Samantala, bukod sa 555 scheme, binigyang diin naman sa kaparehong pagdinig ni Senator Erwin Tulfo na panahon na para tuluyang tuldukan na rin ang mapang-abusong contractualization o ENDO. Oras na para wakasan ang sistemang mapang-abuso at kilalanin ang halaga ng bawat uri ng manggagawa. Whether they are fighting against the unjust ENDO system or rightful permanent position, or asking to be seen and protected under the Magna Carta of informal economy, our goal is one and the same: disenteng trabaho, tamang benepisyo at makatarungang pamumuhay para sa bawat Pilipino. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaabot sa halos 3.9 million ang mga nagproseso ng aplikasyon para sa voter registration hanggang April 11 ayon sa Commission on Elections. Sa nasabing bilang, mahigit 642,000 ang nagmula sa rehiyon ng Calabarzon na nagtala ng pinakamataas na registration turnout sa lahat ng rehiyon sa bansa. Naitala rin sa Calabarzon ang pinakamaraming bagong babaeng botante na umaabot sa higit 333,000. Ayon sa ahensya, malaking tulong ang pagpapasimple sa mga requirements at hakbang sa pagpaparehistro kaya mas marami ang nakapagpasa ng kanilang aplikasyon. Inisyuan na ng Land Transportation Office o LTO ang driver ng isang sasakyan na intensyonal na nambangga ng isang motorista sa Cainta, Rizal. Nangyari ito sa Junction Ortigas Avenue Extension sa harap ng BPI Cainta Junction Branch at naipost sa social media kahapon. Sa naturang video, makikita ang sasakyan na lumiko pakanan para banggain ang motorista na umahabol sa kanya. Pansamantalang suspendido ang 70 araw ang lisensya ng naturang driver at nakaalarma naman ang kanyang sasakyan.
Nakahukay ng mga luma at kinakalawang na military items ang Philippine National Police Aviation Security Group sa Taxiway Juliet Extension sa loob ng NAIA Complex kahapon. Kabilang dito ang 15 rounds ng 25mm Hay cartridges. Nakahukay din ng twin-mount Japanese Type 96 anti-aircraft gun at isang 50 caliber machine gun. Dinala sa headquarters ng PNP Aviaso Group sa Pasay City ang mga recovered items. Dinaluhan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang paggunita sa ika-75 taong anibersaryo ng Battle of Yuldong sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Sa kanyang mensahe, sinabi nito na hindi sapat ang pagkilala lalo na ng mga kabataan ngayon sa mga Pilipinong bayani ng Battle of Yuldong. Makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang nakikitang paraan ng DND para mas makilala ang mga Pilipinong bayani ng Korean War? Inatasan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro si Undersecretary Lorenzo ng Department of National Defense na gumawa ng pelikula sa mga bayani ng Battle of Yuldong. Ayon sa kalihim, ito ang isang mahalagang hakbang upang maitama ang kakulangan ng pagkilala sa mga tunay na bayani ng bansa. Binahagi ni Teodoro na kakaunti lamang ang mga nakakaalam ng bayani ng 10th Battalion Combat Team na lumaban sa Korean War. Sa labanan ito, ipinamalas ng humigit kumulang 700 Pilipinong sundalo ang kanilang katapangan nang mapigilan nila ang libu-libong Chinese volunteer forces. Tinawag niya itong isang malaking trahedya dahil maging ang mga Pilipino ay hindi ganap na nakakakilala sa sariling mga bayani. Binigyang diin ng kalihim ang sakripisyo ni Captain Conrado Yap at Lieutenant Jose Arzaga na buong tapang na humarap sa mga sunod-sunod na pag-atake sa kalaban. Dahil sa kanilang kagitingan, nakatulong ang mga Pilipino upang makaligtas ang mga kaalyadong puwersa. Sa kabila nito, aminado si Teodoro na hindi sila nabibigyan ng sapat na pagkilala. Anya, mas nakikilala pa sa social media ang ilang leader ng mga gang sa kulungan kaysa mga tunay na bayani ng bansa. Dagdag pa niya, hindi nararapat na tawaging makabayan ang mga nagsasabing huwag nang ipaglaban ang sariling karapatan ng bansa. Kaugnay nito, iminungkahi ni Teodoro ang paggawa ng pelikula tungkol sa labanan ng Yuldong at ng mga buhay ng mga bayani nito upang mas maunawaan ito ng mga Pilipino lalo na ng mga kabataan. Ayon pa sa kanya, hindi sapat ang mga monumento at libro, kailangan ng mas makabagong paraan upang maitaguyod ang pagmamahal sa bayan. Sa huli na nanawagan ng kalihim sa lahat ng mga Pilipino na suportahan ng bansa upang mapanatili ang kalayaan at dignidad nito. Sa mula ang latest mula dito sa Taguig City, ito, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Pinilahan ng higit 300 tricycle driver at mahihirap na pamilya sa Palayan City, Nueva Ecija ang isang community pantry na inorganisa ng staff at empleyado ng isang radio station sa Nueva Ecija. Layunin ng aktibidad na tumulong at hikayatin ang bawat individual sa buong lalawigan na may kakayahang tumulong sa mga transport sector dahil sa epekto ng mataas na presyo ng langis at bilihin dahil sa kaguluhan sa Middle East. Narito ang ulat ni Danny Munar. Higit 300 tricycle drivers at individual ang nakinabang sa isinagawang community pantry na inorganisa ng mga staff at empleyado ng DWNA radio station sa Nueva Ecija. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng libreng gulay, prutas, isda, bigas at mga grocery items na galing sa iba't ibang networks at sponsor. Ayon sa mga organizer, ito ang kauna-unahang community pantry na kanilang isinagawa. Kaya namin ginawa ito, gusto namin na-encourage yung ibang area, yung ibang grupo, yung ibang communities na magtayo rin ng sarili nilang community pantry para natutulungan lalo na yung mga tao, kababayan natin na apektado ng masyadong pagtaas ng presyo ng bilihin at saka ng gasolina. Lalo na yung transport sector, yung mga tricycle drivers at saka yung mga jeepney drivers.
Samantala, daing ng mga tricycle driver, halos wala na silang naiuwing kita para sa kanilang mga pamilya dahil sa pagtaas ng presyo ng maintenance ng kanilang mga sasakyan at patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Dagdag pa nila, kabi-kabila rin ang problema sa pagbabayad ng mga utang, kaya malaking ginhawa ang natanggap nila mula sa mga libreng supply ng pagkain. Labis kami nagpapasalamat at nag-conduct ng community pantry ang DWNE para kahit papano maibsan ng gastusin sa makakain sa araw-araw. Hinihikayat din ng grupo ang mga may kakayahang tumulong na magbahagi sa mga nangangailangan upang mabawasan ang pasanin ng mga pamilyang hirap sa buhay. Plano rin ng grupo na palawakin pa ang community pantry sa iba't ibang lugar upang mas marami pang residente ang matulungan sa harap ng mataas na presyo ng mga bilihin at langis dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan. Danny Munar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanda na ng nasa mahigit 200 milyong pisong halaga ng relief resources ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol para sa ayuda sa mga residente na maapektuhan ng El Nino sa Bicol Region. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, gaano na ba kainit o kaalinsangan ang nararanasan sa Bicol? Yes, Ella, pati nga doon sa heat index na ilabas na ang Pag-asa ay maabot sa 32 hanggang 42 degree ang naranasang init sa Bicol Region. At dito na sa Masbate City ay halos tuyo na ang lahat ng mga damo dito sa mismong social park ng Kapitolyo. Naglaan ang Department of Social Welfare Development o DSWD Bicol na mahigit 100 milyong pisong pondo bilang preparedness response sa posibleng epekto ng El Nino at matinding tag-init sa Kapitulanan. Tayo na nasabi ng pondo na mag-iagarang tulong sa mga residenteng maapektuhan ng tagtuyot at matinding init sa buong Region 5. Ayon sa DSWD Bicol, maabot sa 292,040 family food banks ang nakitagod sa magdalagang warehouse sa iba't ibang bahagi ng Lingkona ay nakatari na 15,200 ng items na kinabibilangan na 6,271 family kits, 1,286 sleeping kits, 2,295 hygiene kits, 1,847 kitchen kits at iba pang mahalagang para mga apektadong pamilya. Po dito may mahigit 2 milyong pisong standby funds ang ahensya para sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan. Inat ng DSWD ang mabilis na distribusyon ng ayuda at suporta sa mga LGU saan na probinsya ng Kabikulan sakaling lumala ang epekto ng El Nino. Ang sa ahensya, bahagi itong direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahatid ang napapanahong tulong at serbisyo ng pamahalaan sa mga mamayang apektado ng sakuna. Mahapon sa 292,040 family food pack ang nag-standby bilang stockpile sa matinalagang DSWD warehouse sa Bicol. Yan ang balita mula sa Bicol Region. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Malaking pagkalugi ang dinaranas ngayon ng mga magsasaka sa Bulacan sa inani nilang palay ngayong panahon ng tag-init. Kakulangan sa patubig ang itinuturong dahilan kaya hindi nagbunga ng maganda ang kanilang mga tanim. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, gaano kalaki yung naging epekto nito sa ani ng mga magsasaka at ano yung kanilang panawagan ngayon sa pamahalaan? Ang kanilang panawagan sana ay masuplayan ng tuloy-tuloy na patubig yung kanilang mga sakahan nang sa gayon ay makaani sila ng magandang ani, lalo na ngayon ang kanilang mga pananim na dapat sana anihin ay umani sila ng magandang ani o magandang bunga pero nauwi ito sa ipa. Ngayon pa lang umaani ang karamihang mga magsasaka sa Malolos, Bulacan. Sa Barangay Bungahan, naabutan pa namin si Aling Juanita Santiago na nagbabantay sa kanyang 1.5 hektaryang palayan. Anya mula pagkabinhi, pagpataba, ginastusan niya ito ng nasa 70,000 pesos. Ang masaklap ng aanihin na niya kanina
ang dapat sana'y mahigit 200 kaban. Ngayon maswerte na anya kung makaani siya ng nasa 50 sako ng palay. Hindi nagbunga ng maayos ang kanyang mga palay kundi ipa. Tuyo po talaga. Kaya sabi namin, di naabot ng tubig to. Talagang nakikita naman, puro ipa, kaya nga nakabantay kami. Ayon kay Aling Juanita, hindi lang sa barangay Bungahan ang apektado sa pagkalugi sa aning palay, kundi halos lahat din ng mga magsasaka sa Malolos ay apektado dahil sa sitwasyon na kulang-kulang ang supply ng tubig sa mga irigasyon. Hindi na rin matiis ng mga magsasaka ang kawalan ng tubig kung ganito ang mangyayari sa panahon ng tag-init. Anya ay dapat sana'y mag-aksyon na ito at mapatubigan na ang kanilang mga sakahan. Bukod sa Malolos, apektado rin sa sitwasyon ng kawalan ng supply ng tubig ang bayan ng Bulacan, Balagtas, Giginto at Malolos. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nestor Torres. Ipatutupad na ang full implementation ng No Contact Apprehension Policy laban sa iligal na pagtatapon ng basura sa susunod na linggo. Ito ang inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa gitna ng kanilang kampanya kaugnay ng proper waste disposal. Mula sa Pasig City, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, titikitan na rin ba ng MMDA ang mga lalabag sa iligal na pagtatapon ng basura na mahuhuli ng NCAP? Kailan mag-i-issue na rin ng ticket ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga mahuhuli nilang lalabag sa pagtatapon ng basura. Ngunit ito ay warning pa lang at wala pang kaukulang parusa o multa sa ngayon. Ipinakita ni MMDA o ng MMDA ang kanilang command center kung saan may kakayahan ng mga closed-circuit television o CCTV camera na mag-zoom in at makita ng malinaw ang mga aktibidad sa mga kalsada. Maging ang mga lumalabag sa batas trapiko kabilang na mga hindi nakasuot ng seatbelt at gumagamit ng cellular phone habang nagmamaneho kahit sa mga tinted na sasakyan. Gumagamit rin ito ng artificial intelligence upang i-alerto sila kung may mga matutukoy na illegal na aktibidad sa kalsada, partikular na nga itong pagtatapon ng basura. Nilinaw ni dating Philippine National Police Chief General at ng MMDA General Manager Nicholas Torre III na mayroon silang mahigit 500 CCTV camera na nakakalat sa Metro Manila. Ito ay upang ibsan ang mga problema sa ilang pumping station sa Metro Manila dahil sa hindi maubos na basura na nakakolekta mula sa mga daluyan ng tubig na nagdudulot ng mga pagbaha. Ito na po yung warning. Pinakita na po natin. So hopefully, ito ay makita natin mga kababayan. At mga 1 linggo, siguro marami na ang nakakakita. At ito ay i-implement na natin. Kasi sa ngayon naman, ini-implement naman yan. Kung makita yung tao na yun na nagtatapon ng basura sa kalsada after na magwalis siya sa kanyang bakuran, kung makita ng barangay yun, talaga namang huhuli at mumultahan yun. Ayon sa ng mga warning ngayong linggo ay mahigpit na ipatutupad na nila ang panguhuli laban sa mga illegal na nagtatapon ng basura. Bukod sa record ng mga video na aktual na paglabag, kukuhanan rin ito ng photos ng MMDA at padadalahan ng notification sa nakasasakop na barangay para sa kaukulang aksyon laban sa individual na lumabag. Ito siguro after 1 week siguro, ayan na, sisimulan na natin na gamit na yung mga cameras na ito na talaga ipapadala ang notice of violation sa ating mga kababayang lumalabag nito. Ayon pa kay MMDA GM Nicolas Torre, kapag naabisuhan nila ang mga kaukulang barangay ay kukuha rin sila ng report pabalik sa ahensya upang matiyak na napatawan nga ng kaukulang aksyon o parusa ang lumabag na individual. Mula dito sa Pasig City, balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Hinarang ng US military ang 3 oil tanker ng Iran sa karagatan ng Asia bilang bahagi ng kanilang blockade upang mapigilan ang kalakalan ng langis ng Iran sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan. Kabilang sa mga naharang na barko ang supertanker na Dorina, Deep Sea at Seven na kasalukuyang idinidirekta palayo sa kanilang mga posisyon malapit sa India, Malaysia at Sri Lanka. Ayon sa US Central Command, umabot na sa 31 sasakyang pandagat ang kanilang napaatras o napaikot mula nang simulan ang operasyong ito upang maiwasan ang mga panganib sa Strait of Hormuz habang nararanasan ang krisis sa pandaigdigang supply ng enerhiya. Matapos ang masusing investigasyon, lumabas sa mga ulat na ang pagkuha ng litrato habang nasa himpapawid ang dahilan ng banggaan ng 2 Korean fighter jets. Nangyari ang insidente noong 2021 sa Daejeon habang nasa isang flight mission ang mga eroplano. Bagamat walang nasaktan sa insidente, nagdulot ito ng malaking pinsala sa mga fighter jet na umabot sa halagang humigit kumulang 880 million won. Ayon sa ulat, nagmaneuver ang isang piloto upang makuhanan ng larawan ang eroplano na nagresulta sa paglapit at pagbabanggaan ng 2 jet. Bilang parusa, pinagmulta ang piloto habang itinuro rin ng mga otoridad ang kakulangan sa regulasyon ng paggamit ng kamera ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng mas lalong umiinit na tapatan sa UNTV Volleyball League Season 4, makapigil hininga ang naging laban sa pagitan ng PhilHealth Health Insurers kontra BFP Lady Firefighters, pero muling pinatunayan ng PhilHealth ang kanilang pagiging undefeated. Samantala, wagi naman sa isang straight sets ang AFP Lady Gunner at PNP Lady Patrollers. May balita si Mia Alonzo. Isang mainit at dikit na laban na naman ang natunghayan sa naging tagisan sa UNTV Volleyball League kahapon. Dito nasubok hindi lamang ang pisikal na lakas, kundi pati ang mental, karakter at matibay na teamwork ng bawat koponan sa buong laro. Sa unang set ng first game, naging mainit na ang bawat atake ng NHA Home Masters kontra AFP Lady Gunner. Leading ang koponan sa unang bahagi ng laro, subalit isang malaking threat ang attacker mula sa kabilang team na si Iyari Yongko. Mataas ang kumpiyansa ng AFP na nasa side nila ang panalo sa naging game dahil ayon sa koponan, mas tinutukan nila ang matinding execution sa net. Kaya naman hindi maikakaila ang naging lakas sa court execution ng AFP sa net kaya't nakuha agad ang unang set sa score na 25-22. Sa second set, naging mas maingat ang dalawang team sa errors at pinatibay ang pagiging organisado sa laro. Sinikap ng NHA na makadikit sa scoring, subalit kontrolado na ng AFP ang momentum sa game na muling naghatid sa kanila para maipanalo ang second set sa score na 25-19. Naging mainit ang laban sa ikatlong set kung saan umabot pa sa extended play ang sagupaan. Madikit ang naging labanan sa pagitan ng dalawang koponan kung saan pinilit ng NHA na makahabol at agawin ang momentum sa game. Subalit desidido ang AFP na tapusin na ang laro. Nagpabalas na matinding composure ang AFP hanggang sa dulo ng game at tinuldukan ang third set sa score na 28-26 para sa isang straight set win. Tinanghal na best player of the game si Iyari Yongko mula sa kanyang 14 attacks, 2 blocks at 1 service ace. Sobrang importante itong game natin. Lagi ko naman sinasabi sa mga bata na kailangan makuha itong game na to. Malaking bagay ito ng pagkapanalo namin. At least nagagawa namin sila sa practice, nagagawa namin dito. Sobra. Yung pagkapanalo namin, sobrang lakas ng moral na to. Sana tuloy-tuloy lang para sa nalalapit namin na top 8. Tila pang championship level naman ang intensity sa naging tapatan ng BFP Lady Firefighters kontra PhilHealth Health Insurers. Ang tagisan ng dalawang koponan ng isa sa inaabangan ngayong season dahil kapwa wala pang naitatalang setback o pagkatalo ang dalawang team. Sa unang set pa lamang ng second game, agad nang uminit ang aksyon sa court. Dikit ang laban
habulan sa puntos at puno ng mahahabang rally sa net. Kapwa ipinamalas ng dalawang koponan ang matibay na depensa at agresibong opensiba. Ngunit sa huli, nanaig ang BFP na kuhanin ng unang set sa score na 25-22. Nagpatuloy ang matinding bakbakan sa ikalawang set, subalit nakahanap ng tamang timpla ang PhilHealth. Mas naging kalkulado ang kanilang mga atake at mas organisado ang depensa, dahilan upang maagaw nila ang momentum at magtapos ang second set sa score na 25-18. Sa ikatlong set, lalo pang hinigpitan ng PhilHealth ang kanilang pagbabantay sa net. Bagamat pilit humabol ng BFP, kontrolado na ng health insurers ang daloy ng laro, kaya't muli nilang nakuha ang panalo sa score na 25-16. Hindi naman nagpatinag ang BFP sa ika-4 na set at gumawa ng matinding pagbawi sa pamamagitan ng mas agresibong opensiba at determinasyon na maibalik ang momentum. Nagawa nilang itabla ang laban matapos manalo sa score na 25-20 na nagtulak sa laro sa deciding 5th set. Sa huling set, kapwa nagpakitang gilas ang dalawang koponan sa makapigil hiningang rally at matitinding atake. Critical moment para sa dalawang koponan ang naging huling set dahil wala sa kanila ang gustong magpatalo. Leading sa huling bahagi ng laro ang PhilHealth, 1 puntos na lamang para sa kanilang tagumpay, subalit hanggang dulo hindi nagpatinag ang BFP at desidido rin na maiuwi ang kanilang panalo. Umabot pa muli sa extended set ang puntos dahil sa determinasyon ng Lady Firefighters. Ngunit sa hinaba-haba ng rally at matitinding depensa, nanaig ang composure at sistema ng PhilHealth upang selyuhan ang panalo sa score na 17-15 at pinanatili ang kanilang malinis na record sa team standing. Sa kabila ng pagkatalo, kapansin-pansin pa rin ang ipinakitang laban ng BFP Lady Firefighters, bagamat ito ang kanilang kauna-unahang setback sa torneo. Tinanghal namang best player of the game si Criselda Rondina mula sa kanyang 15 attacks, 1 block at 1 service ace. I'm very satisfied. Wala akong masabi sa team. Lahat sila sumusunod sa program ng kung ano yung program ng practice, ng training, kung ano yung game plan na namin doon, nasusunod lahat. Wala akong masabi sa characters ng bawat isa. Sa first set naman ng third game sa naging laban ng PNP Lady Patrollers kontra DENR Lawin Spikers, naging madali lamang para sa PNP na dominahin ng DENR. Sa unang sabak pa lamang ng game, nakakondisyon na ang PNP na ma-secure ang kanilang momentum sa laro. Bagamat may potensyal at sistema ang DENR, na naig pa rin ang organisadong execution ng PNP at agad na naipanalo ang magkasunod na set sa score na 25-6 at 25-19. Sa third set naman, isang panalo na lamang para sa PNP upang muling selyuhan ang kanilang panalo sa team standing. Subalit tila nabuhay naman ang kumpiyansa ng DENR na humabol sa laro at pilit na dumikit sa puntos ng PNP. Ngunit sa pagpapatuloy ng game, hindi na binigyan pa ng PNP ng pagkakataon na manalo ang Lawin Spikers. At mabilis na tinuldukan ng laban sa score na 25-19 para sa isang malinis na 3-0 sweep win. Tinanghal namang best player of the game si Jana Artuzuela mula sa kanyang atake na nagresulta ng 9 na puntos. Kaya naman patuloy na abangan ang tumitinding diskarte ng depensa at opensiba ng mga koponan sa pagpapatuloy ng labanan sa UVL Season 4. Abangan sa April 29 ang muling pagsabak ng bawat ahensya ng pamahalaan sa tagisan ng galing sa volleyball. Sa unang match, magtatagpo ang Comelec Suffragettes kontra MMDA Lady Spikers sa ganap na alas 12 ng tanghali. Susundan ito ng paghaharap ng DFA Emissaries kontra Pag-ibig Fund Lady Smashers ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, magtatapat naman sa game ang AFP Lady Gunner kontra BFP Lady Firefighters. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 21, na nagsasabi, "Huwag kang padaig sa masama,
kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.